Good morning, Dayan. Day off ni Amor ngayon. Si Harry Bayona ang inyong mga kasama at maghahatid ng ulat panahon. Mga kababayan, good news nga po ang bumungad sa atin ngayong Lunes ng umaga dahil wala nga pong bagyo o anumang sama ng panahon na namomonitor ang pag-asa sa Philippine Area of Responsibility. At para bigyan tayo ng preview kung ukol sa asahang lagay ng panahon ngayong araw at sa darat sa linggong ito mga kababayan, ay makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Alzar Aurelio. Good morning, Mr. Aurelio. Good morning sa iyo, Harry, at sa lahat ng ating televiewers. Alright, Mr. Aurelio, sa ngayon ay umiiral na nga po yung tail end of a cold front. Marahil ay tila bago ito sa pandinig ng karamihan. Ano na nga po ba yung cold front na ating tinatawag at ano po ba yung kaakibat na panahon ng weather system na ito? Tama, at sa araw nito ay pumasok itong tail end of cold front kung saan naapektuhan niya itong malaking bahagi ng Northern Luzon. So ano ba ang ibig sabihin ng tail end of the cold front? So nauna po ay ating alamin ano ba yung front na yan. Kasi itong dalawang makaibang hangin, isang amihan, kung saan nagagaling sa China at umaabot sa atin, isang malamig na hangin po yan. At yung pangalawang hangin po yan, ito yung mainit na hangin, kung saan dito sa ating Pacific Ocean ay marami tayong mainit na hangin. So nangyayari po yan, nagsasalubong itong malamig na hangin, kung saan ito yung amihan at yung mainit na hangin. So nagsalubong sila sa isang front o boundary ng pagitan ng dalawang makaibang hangin. So, yun po yung sinatawag na front o boundary layer na pagitan ng dalawang makaibang hangin. At tinatawag po ng cold front ang tail end of cold front dahil itong malamig na hangin ay mas dominante kaysa sa mainit na hangin. And then, pangatlo po, bakit tinawag na tail end of cold front? Dahil itong dulong bahagi ng cold front ang siya nakaka-apekto dito sa ating bansa, lalo na po ang Northern Luzon. Alright mga kababayan, ngayon nga pong Nobyembre, magsisimula na po nating makikita ulit yan sa ating mga weather forecast. No? Yan nga po yung tinatawag natin na weather system na tail end of a cold front. At Mr. Aurelio, pagkatapos manalasan ni Bagyong Yolanda at Zoraida, meron po ba tayong namamataang panibagong bagyo o nagbabadyang mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility in the next few days? Ayon sa ating latest na satellite imagery, nakikita napakalinis ang ating kalakitan dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ganun din sa labas ng ating PAR. Wala tayong namamataan na low pressure area o bagyo na nagbabadyang pumasok sa ating PAR. So sa araw nito, magiging magandang ating weather. Alright, magandang balita po yan, Mr. Aurelio. Tututog, dagdag kaalaman lang po, no? Ngayon we're halfway through November at umiiral na nga po yung hanging amihan sa Hilagang Luzon. Base po ba sa galaw ng ating mga hangin at sa pagpapalitan ng seasons sa Northern Hemisphere, kailan po ba natin na mararamdaman ang tuluyang pagbaba ng mga temperatura sa buong bansa? Sa nakita namin itong hanging amihan o northeast monsoon ay patuloy lalakas ito. Ngayon po, nandito lamang po siya sa Northern Luzon. Pero sa dating araw ay bababa po yan, aabot yung buong Luzon. So, ibig sabihin yan ay ngayong linggo ay maramdaman natin yung paglamig ng panahon. Dito lang po sa malaking bahagi ng Luzon. Alright mga kababayan, sa malaking bahagi nga po ng Luzon, mararamdaman na po natin ang Christmas chill na ating tinatawag at yan nga po ay epekto ng hanging amihan o northeast monsoon. At Mr. Aurelio, nababanggit na rin po natin yung northeast monsoon, no? Magdudulot ba ito ng maalong mga baybayin? May nakataas po ba tayong gale warning sa ngayon? At ano-ano po ba mga baybayin ang sakop ng nasabing babala? Tama, ang lakas kasi ng hangin dulot ng amihan. Kaya ang buong seaboards ng Northern Luzon tulad ng Ilocos Norte, Batanes area, Cagayan at Isabela. Kaya po ang sabihin ng gale warning ay inaasahan po natin na malalaking alon kung saan aabot po yan, yung alon po niyan hanggang 4 meters. Kaya po babala po sa ating mga kababayan doon sa malaking bahagi ng Luzon, Northern Luzon na maging wag mo na pumalaot dahil malalaking pong alon po doon, lalo na po ang ating mangingisda, kasama na rin po ang ating maliliit na sasakyang pandagat. Alright mga kababayan, sundin po natin ang abisong mga inilalabas ng Pag-asa nang sa gayon ay masiguro po natin ang ating kaligtasan. At ngayon Mr. Aurelio, no, dahil panibagong linggo ito, no, mahalagang bigyang gabay po natin yung ating mga kababayan sa pagsisimula ng isang panibagong linggo. Ano po ba nga aasahan nating lagay ng panahon for this week ayon sa weekly weather outlook ng Pag-asa? For this week, sa loob ng, nakita ko sa loob ng 3 araw, mula ngayon, Monday, Tuesday hanggang Wednesday, napakagandang ating weather sa buong bansa. Dahil una-una, wala tayong inaasahang low pressure area na mabubuo sa loob ng ating Philippine Area Responsibility o kaya makaka-apekto ito sa ating bansa. Ibig sabihin, itong mananatiling northeast monsoon at yung tail end ng cold front ang makaka-apekto sa ating bansa, lalo na po ang malaking bahagi ng Luzon. Kaya ibig sabihin po niyan ay makakaasa pa rin tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ng kalangitan
na may mga isolated na pagulan or thunderstorm. Alright, maraming salamat po Mr. Aurelio. Bili na lang po para sa ating mga kababayan sa pagsisimula ng isang panibagong linggo. Paalala po na patuloy tayo maging ating weather, lalo po dito sa Pag-asa at ganoon din sa Panahon TV. Asa ngayon, napakaganda nating weather at ma-enjoy po natin ang araw nito. Alright, maraming salamat Mr. Aurelio at mga kababayan, atin nga pong nakapanayam si Pag-asa Weather Forecaster Alzar Aurelio na siyang nagbigay sa atin ng update hinggil sa aasang naging panahon ngayong araw at sa buong linggong ito. Magbabalik po ang Panahon TV Express makalipas ng isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At mga kababayan, gusto lang po namin ipaalam sa inyong lahat na extended po ang relief drive ng Air 21 at Panahon TV. Kami po'y tumatanggap pa rin po ng inyong mga donasyon, kagaya nga po ng mga luma pero magagamit pang damit. Tumatanggap din po kami ng banig at kumot, tsinela, sapatos at ganoon din po yung mga ready-to-eat na pagkain kagaya ng delata and of course mga inuming tubig and of course gamot. At bukod pa dyan mga kababayan, bukod po sa extended yung ating relief drive, nananawagan din po kami sa mga volunteers. So para po dyan sa mga mabubuting loob na wala naman pong pinagkakabalahan gaano sa buhay, pwede pong makiisa sa ating relief drive. Kailangan po kasi namin na magre-repack. Ayan po mga kababayan. Para po sa inyong mga katanungan, hinggil sa inyong mga donasyon at hinggil sa inyong partisipasyon, pwede po kayong tumawag sa ating Air 21 Customer Service Hotline 854-2100. At yan po muna latest mula rito sa Pag-asa DOST. Antabayanan po ninyo ang aking ulat mamaya 8:30 umaga. Dito lamang po yan sa GMB Balita sa Telebisyon ng Bayan. At your service po new weatherman, Harry Bayona, nagpapaalalang, tiwala lang, may tamang panahon ang bawat pagkakataon. Balikan po natin ang ating Good Morning Boss Barkada dyan sa studio. Balik sa inyo, Sandro, JC, Dayan at Carla.